Tingnan nyo yung pagkakaiba guys. Ito yung walang gata. Ito yung may gata. Hi guys! Welcome to Bukid Lifestyle Vlog! Sa video na to guys, ipapakita ko sa inyo na may gata. Kasi doon sa last video ko, ang dami-daming nagtatanong kung ano daw ang sukat at ilan daw ang nyog na ilalagay dapat pag ihalo sa suka at gata. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano, ilan ang nyog na ginagamit ko at kung ano ang sukat ng aking lotion. So lotion ang tatawag ko doon guys kasi yan ang nilolotion ko sa aking alaga. Every morning and evening, talagang hindi ko siya kinakalimutan na lalagyan suka na may gata para siguradong hindi sila kakagatin ng lamok. Lalo na guys ay maliit pa yung alaga ko. Ngayon guys, ang ginagawa ko kasi yung tatlo dito, kung napansin nyo guys, ang tatlo dito, hindi na sila kailangan lalagyan ng lotion dahil nandito naman na sila sa loob. Napalibutan naman to ng mosquito, so hindi napapasukan ng lamok talaga. May konting mga maliliit na lamok, yung sobrang liit, pero konti lang. Hindi katulad sa labas sila na sobrang dami-dami ng lamok na kumakagat talaga sa kanila. So, yung isa kong alaga guys, kung makikita nyo, ang isa kong alaga is nandito siya sa labas. Hindi siya napalibutan ng mosquito. So, siya yung binabanatan talaga sa lamok at kinakagat. Kaya ang ginagawa ko talaga, morning and evening, nilalagyan ko siya ng lotion para hindi siya makagat. Tulad dito ngayon guys, nakakalimutan minsan na lalagyan. So may kagat siya. Pero kung wala talagang lagay yan guys, kung hindi siya nilagyan ng lotion, wala. Sobrang puno ng balat niya ng lamok. Kaya sobrang bisa talaga ng ginagawa ko guys na suka at nyug para sa laban kagat ng lamok. So ito na guys, ang papakita ko sa inyo. Nagpakayod ako ng 5 nyog. Ito, tangin mo din. So, 5 nyog na malalaki ang pinakayod ko. Actually guys, ang ginawa ko before is hindi ko talaga siya sinukat. Sinasakto ko lang talaga. Pero ngayon, since maraming nagtatanong, susukatin natin. Before guys, nung gumawa ako ng medyo malabnaw, hindi siya masyadong effective pagka malabnaw dahil ang lamok kinakagat siya pagka hindi kulang sa nyog. So, ang ginawa ko, inulit ko siya uli. Hindi ko na siya nilabnawan. Sinakto ko yung nyog at saka suka. So, ito yung suka natin guys. Suka sa nyog. White color talaga siya. Fresh na fresh na guys, walang halo. Walang halo dapat na tubig. Fresh na suka talaga ng nyog. Ayan, 1.5 liter. Tapos dagdagan natin kasi 5 nyog to. So may isa na tayong 1.5 liter. Then didagdagan natin. May 3 liter na tayo dito sa planggana. Kung makikita nyo guys, talagang puting-puti siya, diba? Parang may halo na siyang gata ng nyog. Siguraduhin nyo talaga na walang halong tubig ang inyong gata ha. So, igagata nyo siya doon sa suka. Hindi sa tubig guys. Sa tingin ko dahil guys, mas nakakatipid talaga ang suka at nyog pagka yan ang inilalagay sa ating mga alaga. Kasi kung bibili ka ng katol, sobrang mahal. Tapos yung naman, yung sa bunot ng nyog, wala, hindi talaga effective. Pagka wala na yung usok, wala, sasayang din. Kakagatin din yung nyo, alaga nyo. So, useless lang. Para sa akin, ito talaga ang pinakamabisa na pang kontra lamok, niyog at suka. Bali, meron tayong 10 liters dito, guys. Ito talaga yung suka niya. Bali, ang 10 liters na suka, guys, equivalent to 5 pieces na nyog. Pero yung nyog nyo, guys, siguraduhin yung malaki, guys, ha, hindi yung maliliit. Kasi itong pinagawa namin is malaki talaga siya. Pinipili talaga naming malalaki.
And mas maganda siguro guys yung suka is medyo matagal-tagalan talaga siya kasi mas effective yung na maasim yung suka. Unlike nito guys, ito hindi pa siya talaga, kulang pa siya sa asim. Medyo may pagkatamis pa konti yung ano niya, yung suka niya. Pero okay lang din siya guys kasi ano naman hindi naman to nasisira The more na tumatagal yung nyog na may gata, mas lalo siyang effective kasi mas lalo siyang nangangasim yung suka. And mas maganda nakababad muna siya doon tagal sa galon. Ito naman siya guys, hindi naman kailangan lahat ng sukat ng suka na 10 liters ay ilagay dyan lahat sa planggana at ihalo sa nyog. Pwede namang magtira muna, tapos yung konti lang yung igagawing gata. Pero ang ginawa namin is nilagay na namin lahat kasi para siguradong talagang ma-mix talaga lalo ang gata doon sa suka. Depende yan sa inyo kung paano kayo maggata. Pwede naman na magtira kayo, konti lang yung anuhin nyo, gagatain nyo, ihalo nyo doon sa niyog. Asa sa inyo naman yan. Salain namin siya dito sa musket. Guys, be sure na hindi talaga makapasok yung nyug guys kasi pagka nilagay mo to sa spray, babara tong nyug sa sprayer at masisira pa yung sprayer nyo. Kaya siguraduhin nyo na wala talagang makapasok na nyug kahit maliit. Salain yung mabuti guys. Before guys, sponge yung ginagamit ko. Pero mas mahirap yung sponge kasi matatagalan ka, maraming oras ang i-consume mo. So mas maganda talaga sprayer kasi hindi mo na kailangan pang ikalat-kalat. Spray mo lang sa buong katawan. Easy way ang sprayer guys. Ito na siya guys. Ayan. Yung may gata na siya. So wag niyong kalimutan guys. Bali 2 litrong suka at 1 nyog ang ilagay nyo. Kung gusto nyo naman, pwede din 1:1. 1 nyog at 1 litrong suka. The more na mas marami siyang gata guys, mas the more na effective po siya. Pero para sa akin kasi, since mahal ang nyog ngayon, so tinipid ko siya sa nyog. Tama na yung 1:2. 2 liter na suka and 1 nyog. Pero kung may nyog kayo sa inyong bahay guys, so mas madali sa inyo, mas maganda kung gagawin yung 1:1. Total hindi nyo naman bibilhin yung nyog. Tingnan nyo yung pagkakaiba guys. Ito yung walang gata, ito yung may gata. So ganyan na ang color ng may gata guys. Siguruhin talaga na yung lotion nyo ay hindi malabnaw. Ayan, para mas effective. The more na mas marami ang nyog, the more na mas effective siya. Tandaan nyo yan guys. So ilang beses namin siya sinala siya guys para sure talagang walang makapasok na nyog. So dinoble pa namin yung musket guys para siguradong malinis na malinis at walang nakasamang nyog doon sa loob. So that's it for today's video. So don't forget to like and subscribe. And thank you so much for watching guys. Bye!